paint these empty walls introducing my new characters. Pero bago yan, can I introduce myself first? Hi, I'm Artea and I'm a chalk artist sa Baguio. Kilala nyo naman na ako sa mga nanonood dyan. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, drawing ko na si Kong, si Vonlin, mga BG members at marami pang iba. Sa mga nag-aabang sa akin sa Baguio, sorry guys, hindi na ako pupunta ng Baguio para mag-drawing. Kaya dito tayo sa studio ko. Dito na tayo mag-uumpisa ng bagong kabanata. Ano? Start na tayo! Tara na! Start na! First things first, we need a character. So, sino nga ba yung gusto kong inspiration of my character? Syempre, wala nang iba. Ako. I had to go through my gallery and just stare at my face for a while. And as I was checking out my facial features, is napansin ko na sobrang liit ng mata ko. Kaya, pinalaki ko siya dito sa character ko. And kinuha ko din yung septum ring ko or yung nose ring ko, which is ito. Yung kilay ko, medyo pinakapal ko siya dito kasi manipis lang guys yung kilay ko. So I thought of enhancing those little details that could stand out as a trademarks. I wanted to keep it super simple so it wouldn't be hard to catch on my audience eyes. Siyempre, pag masyadong heavy, nakakasawa, di ba? Ginagawan ko talaga ng paraan para wala masyadong details kasi nga matatagalan tayo. I only have like 3 days maximum for this to work. So hopefully matapos natin siya. So, let's proceed! For the materials, I actually don't know the things na dapat namin kunin. So, we only get the basic ones. And dito na ako nagka-problema. Pagtingin ko pa lang sa palette ng Boysen, limited lang yung mga bright colors nila. Buti na lang, meron silang mix and match. Nagulat ako. Pepsi. Sabi niya. Guys, hindi to sponsored. Boysen, baka naman. Nagpa-mix and match kami. Kahit na it's so very expensive. Like, 1.5 shop per 4 liters. We only get the secondary colors, which is yung Roy G. Biv and sideline lang yung pink. Kasi walang pink. That's my favorite color, pink. Kahit na naka 5 digits na tayo for the painting itself only. We have no choice. Pero yon. Talagang nanginginig na ako. Love open. Ba yan? Alam niyo ba na I know how to paint pero hindi ako marunong mag-prepare? Tingnan niyo to. Nakalimutan ko! Primer pa pala! Kaya pala nung pag-apply ko yun, hindi tama sa pakiramdam. Hindi na matanggal. Lagyan muna natin ng primer. Kalimutan ko. Ay, may tayo ng ano. Gagi, may itlog pa. Pati pader namin, pinag-iitlogan na ng ipis. Love, nagpaparshock siya. Dahil tumatalsik siya at meron sa aking mga kamay at ayoko malagyan yung damit ko, kailangan natin na... Yo! Meron na! Let's go! Wala na patumpik-tumpik pa! Boom! Kara! Natapos na tayo sa primer. Nag-sketch na tayo. You know guys, I love painting but on the other hand, I really hate the part where mag-open na ako ng paints, maghahalo, kukunin yung tamang timpla para lang gayang-gaya talaga yung painting ko sa digital art ko. Paint na tayo! I colored the hair with 2 coats para visible pa rin yung sketch na ginawa natin. And lighter pink for the face. Sobrang daming white na nilagay ko dito at as I am explaining, biglang nawalan ng kuryente. Ang galing, di ba? Walang kuryente. Akala ko, inano mo. Akala ko pinatay mo for the vlog. Parang cinematic effect. Yun pala, wala talagang kuryente.
Kaya tinanggal na namin itong black cloth na blinak namin kanina. Inopen ko na rin yung mga blinds. May kuryente na! De, joke lang. Improvise ng boyfriend ko. Galing. Very good, cameraman. I really love these colors, lalo na yung color pink kasi sobrang na-inlove talaga ako the moment na inopen at pagkatimpla nila dun sa color na yon. It's my favorite color, yes, pero mas na-inlove pa ako kasi ang sarap niyang tignan, guys. Para siyang cotton candy, kung pwede mo lang talaga siyang kainin, why not? And finally, after an hour na walang kuryente, I can use this headphone from Marshall na gusto-gusto ko talagang habang nagpipaint kasi I can vibe with it habang nag-e-edit yung jowa ko so he can be disturbed. Kaya, let's go! Vibing! Whew! My progress is like this. Sobrang solid lang niya. Ang ganda na ng pagkulay-kulay ko. Pero, pagbukas ko at pagganun ko pa lang sa blue, oh my gosh, it's so oily. So, pagbukas mo pala ng pintura, kailangan mo siyang haluin. It's a fact na kailangan mo talagang haluin yung pintura. Pero hindi ko siya hinalo kasi masyado akong excited mag-paint. Actually, sa color blue lang ako nag-struggle talaga. Kasi yung isa is ibang brand. 2 different brands sila. Iba yung consistency ng isa. At yung isa naman is very oily. Kaya hindi ko matansya kung ilang minutes na halo or gaano ka-thickness para makuha mo yung tamang consistency for it to be perfect when you apply. Isa pang big problem ko, pag nasa mixing container pa siya, is so light talaga siya. But when you applied it onto the wall, nagdo-dark talaga yung color niya. Kaya nag-struggle ako kung tama ba yung color or yung lightness na ina-achieve ko sa color palette ko. So you need to adjust. Yo! Good morning, guys! So, it's our day 2. Today, wala pa akong palit, hindi pa ako naligo, hindi pa ako nag-makeup, pero naghilamos na ako at kumain. Ito pa lang yung natatapos natin. As you can see, marami pang kulang sa mukha niya. Ayan, shout out pala kay 360 sa pagpapahiram ng Insta360 niya. Ayan. Today, yung background naman ang gagawin natin. Sa lahat ng mga binili ko, ito talaga yung prioritize ko na kulay. Kasi, girl, nag-i-stand out talaga yung studio mo. Kung mapapansin nyo sa ibang bansa, ito yung lagi nilang gamit. And most artists talaga na kilala ko, ito talaga yung common na ginagamit nilang kulay. Katulad na lamang ni Mr. Beast, Gox, 1000, Marco, at marami pang iba. Lalo na yung mga cartoonist and graphic artists dyan. Ito talaga yung ginagamit nila. So, tapos na nating lagyan ng masking tape para sa background natin. Minano-mano ko na. And gagawin natin yung hack number 1. So, I've seen this all over the internet, which yung lalagyan mo siya ng white paint over the masking tape para pag tinanggal natin siya is smooth edges siya and hindi lagpas-lagpas. Kaya titignan natin yan mamaya. Pero bago yan, let's proceed to the alternate color niya, which is yung Dove Gray. Kung mapapansin nyo, itong ino-open ko na Dove Gray is medyo light siya as what I expected. Kailangan natin siyang i-darken, which is adding black color. And as I go with the colors, is patagal ng patagal, hindi ko talaga siya nagugustuhan. Kaya, this is it! tatanggalin ko na to in 3, 2! So, it's already 6 p.m. And ito pa lang yung natatapos ko. Ayaw ko yung kulay. Sa reference ko, hindi ganun yung blue. Katulad dito. So, sobrang layo. Cyan sky blue siya. And cyan pala. Cyan pala yun. Update for day 3. As you can see, naka-face mask na ako. And ganito na yung boses ko. Kasi, meron akong sipon at saka plema dito. Sobrang katinang lalamunan ko dahil sa nalalanghap ko yung mga paints. So, kung makikita nyo dito, pinalitan ko ng white yung sa checkered pattern natin. Kasi hindi siya nag-complement sa actual na mural ko. And nakuha ko naman yung hair, also the dots. Actually, yun yung gusto kong ma-achieve, yung dots niya. Kaya ginawa ko yung hack number 2. Pero masyadong matagal kung gagayahin natin to.
It's finally done. Yes. I hope you guys like it. Ang ganda na ng studio ko. Talagang, ano na siya, nabuhay na siya compared sa una, na sobrang walang laman, na very bright lang. I can feel myself before, but now, in my area, in my studio, I can feel na, art studio na siya. It's my first mural painting. So, ang saya lang kasi, tapos